AFP, meron ng matinding kalaban dito sa ating bansa, mga kapatid. Hindi mga mananako pa, kundi mga Pilipino rin mismo. Pag-usapan natin yan, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pag-usapan natin to mga tol. Doon nga sa sinabi ni General Bronner na kung sa oras ng digmaan o kung dumating man yung senaryo na yan, kailangan, no? Kailangan dahil yun ang ine-expect ng ating mga kaalyadong bansa na magawa nating protektahan, ipagtanggol ang ating bansa for at least 20 to 30 days bago pa man dumating yung tulong mula doon sa ating mga kaalyado. Pero eto mga kapatid ang malungkot. Binabago o tinitwist yung mismong pahayag ng ating general para magmukhang mayabang, para kainisan, kasoklaman, kagalitan ng mga mamamayan dito sa ating bansa. Ito yung alam nyo, wala pang gera ha, at sana naman hindi mangyari. Pero mga kapatid, ngayon pa lang mga tol, nakikita na agad sa pamamagitan ng mga post na to, katulad na lamang nitong ipi-feature natin ngayon. Hindi ko na papakita yung pangalan ng channel mga tol ha. Pero tignan nyo, basahin natin. Ang sabi rito, General Bronner sinabing kayang makipaggera ng Pilipinas ng 30 araw habang naghihintay ng tulong sa mga kaalyado. Ang tanong mga tol, eto ba yung sinabi mismo ni General? Sinabi niya bang kayang makipaggera ng AFP sa loob ng 30 days habang hinihintay natin ang mga tulong sa mga kaalyado? Sinabi bang kaya? Di ba ang sinabi mga kapatid, we should, dapat, kailangan, kayanin. Hindi sinabing kaya, mga tol. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba kasi mga kapatid kapag binago mo na yung statement, nagkakaroon na ng ibang pagkakaunawa o yung ibang interpretation mga tol. Eto, balikan muna natin yung sinabi mismo ni General Bronner. Mismong siya, panoorin natin yung video. Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part. Okay, ulitin natin mga tol. Kung sakali man, sabing ganon ni General Bronner, dumating ang oras na ayaw nating lahat mangyari. Dumating ang oras na kailangan talaga nating ipaglaban ang ating bansa dahil sinasakop na tayo. For example, mga tol, sabi rito mga kapatid, yung mga kaalyado nating bansa are expecting us, no? O iniisip nila o inaasahan nila na ipagtatanggol natin o makakayanan nating ipagtanggol, no, ang ating bansa. Ibig sabihin mga kapatid, tayo muna. Hindi pwedeng halimbawa sinalakay tayo, help, tulong, di kami makalaban. Hindi, inaasahan nila mga kapatid na ang ating mga kasundaluhan ay makayanan ipaglaban ng ating bansa for at least 20 to 30 days. O ituloy natin mga tol. Of the conflict. Tayo muna ang makikipaggera. Kaya't napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. O yan o. Kaya napaka-importante yung ginagawa daw natin na unilateral defense plan at saka yung mga exercises natin na ganito. So eto mga kapatid, parang malign information mga tol eh. Alam mo yon, binabago nila yung statement para palabasin na eto na naman katulad nung issue nitong nakaraan, di ba? Sinabi lang ni General Bronner mga tol na yung Typhoon missile kung ilo-launch kayang umabot sa China. Ang sabi nung iba, ang yabang. Bago ka magyabang, magagaranti mo ba na kakayanin ng Pilipinas ang retaliation ng China? Na kumbaga parang ang lumalabas mga tol sa pagkakaintindi
Nagyayabang ang ating kasundaluhan na kaya nating bakbakin mismo ang China, mga tol. Binabago kasi, kaya nagkakaroon ng maling pagkakaintindi. Anong resulta nito, mga tol? Mamaya, checkin natin yung mga comment section para lang mas maunawaan ninyo kung ano yung pinupunto nitong ating reaction video, okay? So, dito mismo, mga kapatid, sa kanyang post. Yan, dito mismo sa kanyang post. Basahin natin. Sabi rito, handa umano ang Pilipinas na makipagdigmaan kung sakaling sugurin ng bansa ng ibang mga nasyon, ngunit hanggang 30 araw lamang umano. Sabing ganon, mga kapatid. Kahit nga ito walang sinabing ganyan . Handa ang Pilipinas na makipagdigmaan kung sakaling sugurin tayo pero hanggang 30 days lang tayo, mga tol. Diba? Sabing ganon, mga kapatid, nitong post . Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner, utos umano sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siguraduhin na kayang depensahan ng Pilipinas ang sarili nitong mga teritoryo sa loob ng 20 hanggang 30 na araw. Alam nyo, mga tol, kung bakit nagsasagawa ng katulad nga nung sinabi ni General Romeo Bronner na unilateral defense plan para pagplanuhan yung mga senaryo. Diba? Para pagplanuhan yung mga ganitong uri ng mga pagkakataon na hindi natin ninanais. Katulad na lang halimbawa, ito binibigay ko lagi itong example na to . Bumili ka ng sasakyan. Siyempre, ang pinakaayaw mong mangyayari sa sasakyan mo is babangga. Ayaw mong maaaksidente ka. Pero, if ever man dumating yun, mga tol, kailangan meron kang insurance para hindi na masyadong masakit na nga ng ulo mo, perwisyo, gagastos ka pa ng malala para doon sa pagpapagawa, di ba? Kaya nga yung mga car owner, mga tol, is bumibili ng car insurance nila. Tanong, bakit sila bumili ng car insurance? Dahil gusto ba nilang mabangga sila? Hindi. Di ba? Nagigets ninyo? So eto, mga tol, naghahanda ang ating mga sundalo. Naghahanda ang ating AFP, Coast Guard, Marines, Air Force, mga pulis, lahat yan, mga tol, nagte-training, 'di ba? Para sa mga ganitong sitwasyon. Hindi naman pwede kasi kung kailan nandiyan na yung kaguluhan, saka sila ngayon mag-ahabol ng mga ensayo, hindi pwedeng ganoon, 'di ba? So sabi rito, the order of our President Ferdinand Marcos Jr. is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 to 30 days, wika ni Bronner. Sabi nga, we should. Dapat, kailangan, kayanin natin, mga tol. Pero hindi sa pagyayabang na kaya ng Pilipinas makipaggera sa loob ng 30 days. Diba? Kasi nga, mga kapatid, nilinaw na nga ni General Bronner ang inaasahan ng ating mga kaalyadong bansa mismo sa atin, sa Pilipinas, is kailangan muna nating ipagtanggol ang sarili natin bago dumating yung taksaklolo o bago dumating yung kaalyansa natin o kaalyado natin. Hindi yung tipong umpisa pa lang, first day pa lang ng bakbakan, nandiyan na agad sila. So tayo muna daw kailangan. Yun ang sinabi ni General Bronner . So ngayon, sinabi niya rin, mga tol, doon sa kanyang interview na bagamat kulang, hindi sapat, mga tol, ang ating kakayanan o ang ating kapasidad, yung ating mga barko, kulang tayo sa mga barko. Sinabi rin niya yan. Pero ang mahalaga daw mismo, mga kapatid, yung kasanayan. Kaya nakakalungkot lang, mga tol, no, sa mga ganitong post na kung makikita ninyo dito sa mga comment section, kita mo pagkakalagay General Bronner, sinabing kayang makipaggera ng Pilipinas ng 30 araw habang naghihintay sa tulong ng mga kaalyado. Unang-una, mga tol, yung caption, ano mo na agad may malis na agad 'di ba? Ang mas maganda, mga kapatid, ganito, yung para talaga sa mga neutral General Bronner, sinabing dapat kayanin ng ating mga sundalo na lumaban o ipagtanggol ang ating bansa sa oras ng digmaan for at least 20 to 30 days bago dumating ang tulong ng mga kaalyado. Diba? At least yun neutral. At least yun, mga tol. O ngayon, sabi ng mga comment, para mabawasan na kayo. Number 1, sabi nito, ano ka, naglalaro ng Command and Conquer? Biruin mo, mga tol, nagko-comment sila dito sa post. Hindi sila nagko-comment doon sa mismong sinabi ni General Bronner. Tapos eto pa. Ito, may mura po.
Baka pag binomba na tayo dito, wala na kayong magawa para dumepensa. Tila isasakripisyo nyo pa kaming mga Pilipino sa kabobohan nyo. Mga walang hiya kayo. Kawawa tayo lalo na mga bata. Biruin mo, kung gaano mga tol kakikitid ang utak ng iba nating mga kababayan. Biruin mo mga kapatid wina-water cannon yung ating mga Coast Guard. Binabangga, hinaharas tayo. Hindi nga ginagawang gumante ng ating Coast Guard para sa kapakanan nating lahat. Tapos sasabihin ng iba, idadamay pa tayo. Paanong idadamay? Hindi nyo ba bansa ang Pilipinas? Yun lang ang gusto kong itanong. Hindi nyo ba bansa ang Pilipinas? Paano nyo sinabing idadamay? Sinasalakay tayo, for example. Hindi tayo ang susugod. Linawin ko lang hindi tayo ang susugod. Okay? Halimbawa, sinusugod, sinasalakay na ang Pilipinas. Anong gagawin ng mga sundalo? Bakit nyo sasabihin idadamay tayo? Tanong, hindi nyo ba bansa ang Pilipinas? Nasaan ba kayo? O, di ba? O, halimbawa, for example, sinasalakay ang Pilipinas. O, senaryo lang to, sinasalakay ang Pilipinas. Anong gagawin ng mga sundalo? Di ba? Siyempre, papalagyan. Ipagtatanggol nila yung mga bansa. O paano ngayon natin sasabihin idadamay lang nila tayo? Sinasalakay na nga tayo. Diba? Nagigets ninyo? Ito para lang to sa mga tunay na Pilipino. Sana naiintindihan ninyo yung senaryo. Huwag na nating sabihin mga kapatid para mas maintindihan no medyo maliliit ang IQ. Para mas maintindihan nila. Halimbawa, nandoon ka sa isang komunidad. O pagpalagay na natin kalimbawa Marawi. Nagbanggit lang ako ng pangalan, halimbawa lang, para mas ma-visualize nyo lang. O halimbawa, isang komunidad, mga tol, dito sa Pilipinas, sinasalakay ng mga rebelde. For example lang, tapos dumating yung mga sundalo para labanan yung mga rebelde. Sasabihin ba ng mga tao, lang yan naman to mga sundalo na to, dinadamay pa kami. Excuse me, dumating yung mga sundalo para ipagtanggol kayo, hindi kayo dinadamay. Diba? Sinasalakay na nga kayo, nung gagawin ng mga sundalo ay na lang salakayin kayo. O halimbawa rito sa Pilipinas, ano gagawin ng mga sundalo? Hayaan na lang ang mga Pilipino, hayaan na lang ang Pilipinas, salakayin tayo para lang masabi ng mga low IQ nating kababayan na hindi tayo dinadamay ng mga sundalo. Ay naku po mga kapatid, nakakahiyaman isipin mga tol. Pero talagang makikita natin napakaraming mga ano ba pwede nating itawag sa kanila mga tol? Ano ba pwede nating itawag sa kanila? Pinagtatakpan ko na lang yung mga pangalan pagpasensyahan nyo na para hindi nyo na sila anuhin. Alam ko naman kasi meron tayong mga kababayan dito na talagang naiintindihan, nauunawaan, merong talinong taglay. Diba? Tatandaan ninyo mga tol, kapag ang Pilipinas, wag naman sana at mukhang hindi naman mangyayari. Pero ang Pilipinas, kung sakaling salakayin ng mga mananakop at lumaban ng mga sundalo, hindi natin pwedeng sabihin sa mga sundalo na idadamay nila tayo. Bakit? Kaya nga sila nandiyan dyan para protektahan tayong lahat Diba? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.